Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, bali dalawa yung parang magiging mini content natin dito sa ating vlog ngayon. So ang una is magsasari-sari store tour tayo. So siguro madalas ko nang maipakita sa inyo mga kasari yung ating tindahan, pero sa mga hindi active or hindi laging nakakapanood sa atin, ano nga ba or gaano nga ba kalaki sa nakapwesto yung mga ganitong paninda, ganito, ganyan. So, ayan guys, magtutour tayo ng very light sa sari-sari store natin. And mag-share din ako sa inyo guys ng konting tips kung paano natin napalago talaga ang ating sari-sari store. So, yan po yung content natin ngayon. So, ayan po mga kasari, magumpisa na po ako sa pagtutour sa inyo ng aming munting sari-sari store. So, eto po mga kasari, ang aming munting sari-sari store, ang Siamese Sari-Sari Store. So, eto po, pagpasok mismo dito sa pinto, ito yung pinto ng bahay, ito yung pinto ng tindahan. So, pagkapasok, ito na agad ang ating sari-sari store. Dito sa side na to, ayan, meron tayong sabitan ng mga kape. Sa second na sabitan natin, mga juice, mga condiments, ayan, mga pangluto. And sa third, mga shampoo. Dito naman sa pang-apat na sabitan ay mga cream silk, fabric conditioner, mga Colgate, close up. Yan yung mga nakasabit dyan. So, dito muna tayo guys. Pakita ko pala muna sa inyo yung buong tindahan. Ayan. Ayan po ang ating tindahan. Hindi po siya ganun kalaki. So, dito po siya. Ganyan lang po siya, ganyan lang po kalapad. Tapos simula po doon hanggang dito lang po yan. Ayan. Yung mga nga po, mga red horse na alak natin is doon na nga po nakalagay sa labas dahil hindi na po kakasya dito sa ating tindahan. Dati po kasi dyan po siya nakapwesto. Kapag maglalagay po sa rep, napakahirap po. So kaya doon na namin inilabas na namin yung mga red horse. So meron tayong mga ilang case. Ayan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. May 19 case po tayo ng Red Horse Grande. Tsaka yung 500 ml. So, ayan po. Ito yung section ng mga sabon. Ang tawag ko po dito ay sabunan section. Ito po yung section ng sigarilyo. Cigarette organizer naman po ang tawag ko dyan. Tapos ito po yung section ng mga biskuit. Pati din po dito sa taas, nagsabit din po ako. Tapos, meron din po ditong kaunting biskuit. Kasi hindi na po kasya eh. Ayan, ito lang naman. Tapos, lagi ko tong ino-open para makasingaw-singaw man lang yung natin. So, ayan, yung ibang mga paninda. So, ito guys, yung ating delata and condiment section. Yan yung madalas kong ma-share sa inyo. Ayan po yung ating mga paninda. Ito naman ang ating chicheria section. 'Di ba? Daming section. Sa ilalim guys, ayun, may sunrocks dyan. Pero don't worry dahil yung allowance naman po niyan ay napaka maluwang. Kaya hindi po yan lalasa yung sunrock sa mga chicheria. Tapos ayan po, may mga mineral water po tayo dyan. Yung mga mismo natin dito po nakalagay naman sa ilalim ng Ito po yung ating section ng mga kaha natin. Yan. Ayan po ang ating mga kaha. Dalawa na po yung ating ganito. Para sa mga bukod-bukod na benta natin. Ayan po siya. Sinadya po namin na malayo sa dalawang bintana na bilihan ng customer para hindi po tayo, 'di ba, madukutan. Kasi kung nandito po yung mga madali lang po yung madadampot diyan. So dito po yung ating pinaka-table. Pagpasensyahan nyo na mga kasari dahil hindi ako ready sa vlog na to. So ayan po yung ating table. Naka-ready na po yung mga sa debote natin. Straw na may plastic na po. Ayan. Tapos mga gamot po natin. Ayan, very organized. Tapos ito po yung mga tingi-tingi para makapagbenta tayo ng mabilis ng sigarilyo. So, may bumili lang po mga kasari. Dito naman po, nakapatong po yung ating mga itlog. Paubos na nga po yung ating itlog. Tapos, ito yung mga natin, nalagyan na ng mga candy. Ayan. Nakalimutan ko na yung tawag dito. Pero nung nabili ko to guys, talagang sobrang saya ko kasi nag-trending talaga to ng sobra
Alam nyo ba yung presyo nito ng isa, 100 plus. Kaya nakalaki din ako dyan. Tapos ito pa yung mga ibang mga sweets. Dito naman, yung kabilang bilihan, may nakahanda din ditong calculator. Tapos ayan yung mga gamis. Yan. So, ito yung mga ibang alak natin. Emperador, Alfonso, Mojito, Quattro, at Gin Belog. Tapos dito naman po, yan, medyo messy. Hindi ko pa nadi-display yung mantika dito. Yan, dyan nakapatong yung mga mantika. Tapos, ayan ulit yung mga biskwit natin. Ayan yung mga sabon natin, mga fabric conditioner, sabong mabango, at mga napkin. So, dito sa taas, ayan, may mura akong nakuhanan ng miswa. Ayan. Tinaas ko dyan mga kasari kasi may nagbubutas. Eh dito, 3 days na siya dyan. Walang nagbubutas. Yan yung mga shampoo. Ayan ang aking mga alaga. Ito guys yung drawer natin. Sobrang tagal na nito. Ayan, mga noodles, pansit canton, Lucky Me. Ayan. Dito yung mga asukal. Ito yung mga stocks natin ng sigarilyo. Ayan. Tsaka ito pa. Dito yung mga mentol. Dito yung mga pula sa ilalim. So, ayan guys. Tapos dito dahil napuno na tong mga chichirya, naglagay ako doon. Yan. May isang biskwit pa doon sa taas. Kasi, nung isang araw namili kami sa Pure Gold guys. Nung Sunday namili kami. So, ayan po mga kasari. Ito yung ating chiller. Yung isang rep nandun sa loob. Ayan ang ating chiller. Ayan siya. Tapos ito yung mga tagpipiso natin na laurel, mga paminta, tina, insenso. Yan guys. So, ayan po ang ating munting sari-sari store. Ayan yung mga nakasabit. Ayan. Ayan. Tsaka ayun pa. So, yan lang po ang ating munting tindahan. So, doon na tayo sa second topic natin kung paano ko napalago itong sari-sari store. So, paano ko nga ba mga kasari napalago itong aming sari-sari store? Ayan. So, hindi ko din po alam mga kasari kung ano nga ba ang ginawa ko dito. Dahil sobrang laki na po ng difference simula nung nag-start akong mag-sari-sari store. Yung pinaka-beginning talaga nung nag-start kami ng sari-sari store hanggang ngayon. So, napakalaki po na talaga ng pinagkaiba at pinagbago po pala. So, ang pinaka number 1 lang po talaga na ginawa ko, yung pinaka numero 1 is nagsipag po talaga ako at nagtiyaga. Sipag at tiyaga po talaga mga kasari para mapalago natin yung ating sari-sari store. Kasi kung wala naman tayong, ayan, paulit-ulit ko itong sinasabi sa inyo mga kasari, kung hindi naman po tayo magsisipag at magtsatsaga sa ating tindahan, hindi po talaga magtatagal ang ating sari-sari store. Pangalawa po is yung tamang paghawak po ng income ng sari-sari store. Kumbaga, kung ano yung nagiging benta sa araw-araw ng sari-sari store, dapat ilalaan mo yan sa pangpamili din ng paninda. Tapos pangatlo, unti-unti akong nagdagdag ng mga paninda na wala ako noon kapag nagkakaroon na ako ng benta. Kunwari, labis, nakapamili na ako ng mga usualing binibili ko talaga. Tsaka ako bumibili ng mga hinahanap ng customer na wala ako. Kumbaga, bumibili ako ng 2, 3 peraso ng ganito, ng ganyan. Yung mga hinahanap nila na bago sa tindahan ko, ganon. So, kaya lumago din yung sari-sari store natin, guys. Tapos, pang-apat, naghigpit ako sa pagpapautang. Talagang inano ko yung sarili ko mga kasari na wag dapat akong basta-basta maawa. Dahil hindi lahat ng sinasabi ng mga taong nagtatangkang mangutang sa sari-sari store natin ay totoo. Yung iba, kunwari, meron nga dito guys, nagtatry na umutang ng pera or umutang ng mga pangbisyo, ng alak at sigarilyo. So, doon tayo talaga naghihigpit. And alam nyo naman guys kung gaano kamahal ang puhunan sa alak at sigarilyo. Yan yung mga paninda sa sari-sari store talaga na libo yung inilalabas natin na puhunan. Kaya doon po talaga tayo mas naghihigpit po. Tapos, ano pa ba?
nagpalago ng sari-sari store ko, syempre yung support system din ng family ko, ng partner ko. Kasi kung ako lang naman mag-isa, hindi naman to lalago talaga basta-basta kung ako lang yung kikilos. Syempre kapag umaalis ako, namimili ako, simula nung nagsimula ako, wala naman akong sasakyan noon. Biyahe talaga, so may naiiwan sa sari-sari store, nagbabantay saglit, 1 hanggang 2 oras, ganyan. So doon, namimili ako, ganyan, lahat-lahat na. May buhat ako dito, may buhat ako dito, may buhat ako sa bitbit sa kamay. So, ganun ako guys dati, kaya siguro din ngayon, nararamdaman ko na yung impact nung mga pagbubuhat ko dati, laging masakit yung likod ko, yung ganito ko. Kasi nga, sobrang sipag ko talaga noon. Tapos nung dumating si partner, nagkaroon kami ng motor, ayun, hindi na ako masyadong napapagod dahil may tagabuhat. Tapos, hindi na ako nagbabiyahe, ganyan, nakamotor kami. So, ayun, napakalaking tulong din guys, kahit motor lang yung sasakyan namin. So, ayun yung mga simple lang naman na ginawa ko para mapalago ko yung sari-sari store. And syempre, lagi tayong magpe-pray kay Lord kasi ang dami nating mga pagdadaanan na struggle. Ayan yung, 'di ba, kauna-una ka nagtayo ng tindahan, andyan yung unti-unting nagsusulputan yung mga bagong tindahan. Tapos, may malalaki pa yung puhunan nila, ganyan. Medyo may kaya, ganyan. Syempre, sa una napapanghinaan tayo ng loob. Pero syempre, dapat may tiwala din tayo sa sarili natin na kaya natin at kakayanin natin na makipagsabayan sa kanila kahit hindi naman ganun kalaki yung puhunan natin, yung sari-sari store natin. At ayun nga, napagtagumpayan ko yung mga kasari. Kasi nung una, kapag may nakikita ko, ay, tindahan to kasi may mga grills, ganyan, nung mga ginagawa pa lang yung tindahan nila. Pero nung nalaman ko na yung strategy nila, at tingin ko naman, yung confident ko, yung strategy ko is mas mataas, ganyan. Kaya yun, mas sinipagan ko palalo, ganyan. Kaya hanggang ngayon, ito pa rin yung sari-sari store natin at maraming umaasa sa atin, ganyan, kapag nga nagsasara sa atin, pag nagsasara ako ng tindahan or kami ng partner ng tindahan, umaalis kami saglit. Pag uwi namin, hindi pa kami nakakapasok, ganyan. Sunod-sunod na yung bumibili, tapos nagtatanong sila, bakit daw sarado yung tindahan, ganito, ganyan, pumunta daw sila dito, nakadalawang balik daw sila dito. Ayun guys, nakakatuwa dahil sa dami naman ng tindahan dito, talagang nag-aantay sila, ganyan. Kaya, ayun, mga kasari, talagang na-enjoy ko na din yung pagsasari-sari store. So, yun lang naman mga kasari ang ating vlog for today. Konting tour sa sari-sari store at konting tips para sa inyo. Yun lang guys, thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye!